May mga bahay na kay tahimik sa labas. Pero sa bawat halakhak ng hangin at bawat kaluskos, sa dilim may mga matang nakamasid. Mga matang hindi sa tao. Marami na akong narinig na kwento tungkol sa mga bahay na may sumpa. Pero ang kwentong ito, iba. Dahil mismong pamilya ang naging saksi kung paano unti-unting sinira ng isang nilalang mula sa impyerno ang katahimikan ng isang tahanan, isang bahay sa Leyte, na kahit ang mga kapitbahay ay hindi na lumalapit kapag sumapit na ang dilim. Dahil sa bawat gabi, may boses na tumatawag mula sa loob at hindi mo alam kung ikaw ang tinatawag o ang kaluluwa mo na ang gusto nilang kunin. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga kwentong katatakutan, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kwentong katatakutan na aking ibabahagi. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Divine. Hindi ko po alam kung tama bang isulat ko ito, pero mula nang mangyari ang lahat, gabi-gabi na lang akong hindi makatulog. Baka sakaling gumaan ang loob ko kapag naibahagi ko na ang nangyari sa amin, sa bahay na nilipatan namin sa Leyte. Simple lang po sana ang gusto namin noon, lumipat sa mas tahimik na lugar. Pagod na po kasi kami sa ingay at gulo ng syudad. Gusto naming magsimula muli, kaya nang may nag-alok ng murang paupahan sa isang baryo malapit sa baybayin, hindi na kami nagdalawang isip. Maganda ang bahay, kahoy lahat, may lumang disenyo, pero matibay pa, sabi ng may-ari. Matagal na raw walang nakatira doon, kaya kailangan lang ay kaunting ayos. Hindi ko alam kung bakit, pero paglapag pa lang namin ng gamit, parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko kahit tirik na tirik pa ang araw. Una kong napansin, tahimik ang paligid. Sobrang tahimik, na parang wala kang maririnig kundi hampas ng alon at ihip ng hangin. Pero sa ilalim ng katahimikan na iyon, may kung anong kakaibang pakiramdam. Parang may nakatingin, parang may nagmamasid sa bawat galaw namin. Kinagabihan, habang inaayos ko ang mga damit sa kwarto, napansin kong bukas ang bintana. Akala ko hangin lang ang dahilan. Pero nang lumapit ako para isara, may nakita akong anino sa labas na kayuko. Tila nakasilip sa ilalim ng puno ng niyog. Mabilis kong isinara ang bintana. Pero bago ko pa ito maisara ng tuluyan, parang narinig kong may pabulong na boses na nagsabi, "Huwag mong isara, nandyan ako." Nanindig ang balahibo ko. Akala ko guni-guni lang dahil pagod ako. Pero nang tumingin ako sa salamin na nasa tapat ng kama, may nakita akong refleksyon sa likod ko, isang mukha na hindi akin. Maputla, mahaba ang buhok at itim na itim ang mga mata. Napasigaw ako. At dali-daling pumasok ang asawa ko sa kwarto. Wala na raw siyang nakita. Pero mula noon, hindi na ako mapakali. Sa bawat sulok ng bahay, parang may mga matang nakamasid. At sa susunod na gabi, nagsimula na ang mga tunog. Mga yabag sa pasilyo, mga kaluskos sa kisame, at mga boses na bumubulong sa dilim. Hindi ko alam kung totoo ba o niloloko lang ako ng isip ko. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi kami nag-iisa sa bahay na iyon. Simula nung gabing iyon, hindi na ako mapakali. Araw-araw parang may malamig na presensyang dumadaan sa paligid ng bahay. Kahit tanghali, may mga sandaling bigla na lang akong nanginginig at pakiramdam ko ay may nakatayo sa likod ko. Isang gabi, habang natutulog ang asawa ko at mga anak, nagising ako dahil sa tunog ng mga yapak sa labas ng kwarto. Mabagal, mabigat, parang walang sapatos. Tumigil yon sa tapat ng pintuan namin. Tahimik ang lahat, pero ramdam ko ang bawat hakbang unti-unti, palapit. Nang maramdaman kong huminto iyon sa mismong harap ng pinto, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Gusto kong isigaw ang pangalan ng asawa ko, pero parang may pumipigil sa lalamunan ko. At doon ko narinig muli ang boses mahinang-mahina. Halos hindi mo marinig pero malinaw na malinaw sa tenga ko. "Huwag kang lalabas, nasa loob na ako."
Mabilis kong niyugyug ang asawa ko. Nang imulat niya ang mga mata, biglang lumamig ang hangin sa loob ng kwarto. Paglingon namin sa pinto, may aninong dumaan, madilim, at para bang wala itong katawan. Kinabukasan, sinabi ko sa asawa ko ang lahat. Pero ngumiti lang siya. Baka pagod ka lang. Ayoko na sanang maniwala. Pero nang lumipas ang mga araw, pati siya nakarinig na rin ng mga bulong. Minsan daw, habang nagluluto siya, may naririnig siyang humihinga sa likod niya. Paglingon niya, wala naman. Ang mga bata naman, bigla na lang nagigising sa gitna ng gabi. Umiiyak at sinasabing May nakatayo sa labas ng bintana. Hindi siya tao, Ma. Nakatingin lang siya. Pero wala siyang mata. Mula noon, gabi-gabi na naming naririnig ang mga ingay mga kalabog mula sa kisame, mga yabag sa hagdan, at minsan, may humahaplos sa mga paa namin habang natutulog. Hanggang isang gabi, nagpasya akong magdasal ng malakas. Kinuha ko ang rosaryo at binigkas ang dasal ng ama namin. Pero sa kalagitnaan ng dasal, bigla kong narinig ang isang tawa parang galing sa ilalim ng kama. Napatigil ako. Tumingin ako sa asawa ko. Nanginginig na rin siya. Dahan-dahan kaming sumilip sa ilalim ng kama. At doon namin nakita isang mukhang nakangiti, maputla, duguan ng labi, at nakatitig diretso sa amin. Tumakbo kami palabas ng kwarto, halos madapa sa takot. Pero bago kami makalabas ng bahay, biglang sumara ang lahat ng pinto. Lahat ng ilaw, sabay-sabay na namatay. At sa gitna ng dilim, may boses kaming narinig. Sabay-sabay sa bawat sulok ng bahay isang tinig na malamig at galit. Hindi kayo makakakalis. Pagkatapos ng gabing yon, halos hindi na kami nakatulog. Ang bahay na akala namin ay magiging bagong simula. Naging bangungot. Kahit anong gawin namin, parang ayaw kaming paalisin ng kung anumang nilalang na naninirahan doon. Kinabukasan, nagpasya kaming humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Pero nang marinig nila kung anong bahay ang nilipatan namin, nagkatinginan lang sila at natahimik. Isa sa mga matandang lalaki sa baryo ang lumapit. Hindi na sana kayo lumipat doon. May sumpa ang bahay na iyon. Ang dating may-ari ng bahay ay isang albularyo na nagdilim ang isip. Ginamit niya ang mga itim na dasal para sa sarili niyang kapangyarihan. Hanggang sa isang araw, nasiraan siya ng bait at sinunog ang sarili sa loob ng bahay sa mismong kwarto kung saan kayo natutulog ng ngayon. Walang nakalibing na katawan. Nang puntahan ng mga tao, ang nasunog na silid, may naiwan lang na marka sa sahig isang hugis tao na parang nilamon ng apoy at sa paligid nito ay mga kakaibang simbolo. Simula noon, kahit sino raw ang tumira doon, hindi tumatagal. Pag-uwi namin, ramdam ko na parang mas mabigat ang hangin sa loob. Ang mga pader ay tila may mga aninong gumagalaw. At nang dumating ang gabi, mas naging matindi ang mga nangyari. Habang nakahiga kami, biglang nagsimulang mag-ingay ang lahat ng pinto. Isa-isang bumukas at sumara, sabay ang malakas na pag-ihip ng hangin. Ang mga kurtina ay nagwawala na parang may bagyo, pero sarado naman ang mga bintana. Tumakbo ako papunta sa kwarto ng mga bata. Pero pagpasok ko, nakita kong nakatayo ang bunso ko sa gitna ng silid na kapikit, umiiyak. Tinanong ko kung anong nangyari, pero ang lumabas sa bibig niya ay hindi boses ng anak ko. Hindi ninyo ako nilisan. Bumalik ako sa tahanan ko. Napasigaw ako at niyakap siya, pero bigla siyang bumagsak na parang walang malay. Dinala namin siya sa kama. Nanginginig pa rin ako sa takot. Pagmulat ng anak ko, wala siyang maalala. Mama, habang natutulog ako, may lalaki na nakaupo sa tabi ko. Itim ang damit at sinusunog ng apoy ang mga kamay. Doon ko na naisip ang demonyo or espiritu ng dating may-ari ay nananatili pa rin doon. At ngayon, ginagamit niya ang katawan ng anak ko para makabalik.
Kinabukasan, nagpasya akong hanapin ang lumang simbahan sa bayan. Hindi ako pwedeng basta-basta magpunta roon dahil delikado. Pero nang marinig niya ang pangalan ng bahay, napatingin siya sa akin ng matalim. Anak, kung yan ang bahay na iniwan ni Mang Ernesto, hindi na yan basta multo lang. Ang naninirahan doon ay hindi kaluluwa isa na siyang demonyo. At sa mga salitang iyon, nalaman kong mas malalim pa pala ang impyernong pinasok namin. Kinabukasan, maaga akong bumalik sa simbahan. Hindi ko na kayang tiisin ang takot at kaba sa bahay namin. Isinama ko ang pari, si Father Ramon, at 2 sakristan. Bit-bit nila ang mga krus, rosaryo, at bote ng banal na tubig. Tahimik kaming bumiyahe pabalik ng baryo. At sa loob ng sasakyan, paulit-ulit akong nagdadasal na sana matapos na ang lahat. Pagdating namin sa bahay, ramdam agad ang bigat ng paligid. Parang mainit ang hangin pero malamig sa balat at may kakaibang amoy na parang sinunog na kahoy. Pagsilip pa lang ni Father Ramon sa loob, agad siyang nag-antanda. Hindi lang kaluluwa ang narito, may nilalang na kinulong sa lugar na ito. Pagpasok namin, nakita naming bukas ang lahat ng bintana kahit isinara namin ang mga iyon bago umalis. Ang sahig ay may mga bakas ng paso at sa gitna ng sala may nakaukit na simbolo, parehong simbolo raw sa kwarto ng dating albularyo. Sinimulan ng pari ang dasal ng pagpapalayas. Habang binabasa niya ang Latin na orasyon, lumakas ang hangin sa loob ng bahay. Ang mga kandila na dala namin, isa-isang namatay. Ang mga pinto, biglang nagsara. At sa bawat katagang binibigkas ni Father Ramon, may naririnig kaming tawa at tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Biglang napasigaw ang panganay kong anak mula sa kwarto. Tumakbo ako papunta at tumambad sa akin ang nakakatindig balahibong tanawin. Nakalutang siya sa ere, nakapikit at nagkikisay. Ang kanyang bibig ay gumagalaw, pero ibang boses ang lumalabas. Hindi niyo ako mapapalis na sa bahay na ito ako ang may-ari. Hinawakan ni Father Ramon ang krus at nilapitan siya. Binuhusan ng banal na tubig ang anak ko at sinigawan ng dasal. Pero mas lumakas ang pag-iyak ng bata. Biglang nagsimula ang pagkulog sa labas kahit wala namang ulan. Umuuga ang buong bahay. Parang may lindol. Sumigaw si Father Ramon. Sa ngalan ng Diyos, lumayas ka sa katawang ito. At sa sandaling iyon, isang malakas na hangin ang dumaan. Nabasag ang salamin at nakita naming lumabas mula sa katawan ng anak ko ang isang aninong itim, mahaba ang kamay at walang mukha. Umikot ito sa paligid namin, galit na galit, at pagkatapos ay biglang naglaho sa kisame na parang usok. Pagkatapos ng ritual, natumba kaming lahat sa pagod. Ang anak ko, tulog at humihinga ng maayos, pero mahina. Ayon kay Father Ramon, hindi pa tapos ang lahat. Napaalis natin siya, pero hindi ibig sabihin ay nawala na siya. Kung hindi natin isasara ang lagusan, babalik siya. Lumabas siya sa bahay at tinignan ang paligid. Sa likod ng bahay, sa ilalim ng puno ng niyog, may nakita siyang lumang bato na may ukit na kakaibang simbolo. Dito nagmula ang sumpa. At doon ko lang napagtanto, hindi lang bahay ang nilipatan namin. Nilipatan din namin ang mismong lugar kung saan isinilang ang kasamaan. Akala namin matapos na ang lahat matapos ang ritual ni Father Ramon. Ilang araw na tahimik ang bahay, walang bulong, walang kaluskos, at tuloy-tuloy na ang tulog ng mga bata. Pero sa ilalim ng katahimikan, may kung anong bumabalik. Parang ang hangin mismo ay may bahid ng galit. Parang may inaantay na mangyari. Isang gabi nagising akong muli sa lamig. Walang hangin, pero ang balat ko ay parang binubuhusan ng yelo. Tumayo ako at tiningnan ang paligid. Tahimik ang buong bahay, pero sa labas, may liwanag na kumikislap sa ilalim ng puno ng niyog. Nakita ko si Father Ramon, nakaluhod sa lupa, may hawak na krus, nagdadasal. Nilapitan ko siya, pero bago ako makalapit, biglang may bumulong sa tenga ko isang boses na matagal ko nang hindi naririnig. Bumalik ako. Paglingon ko, walang tao.
Pero sa sahig kung saan naroon ang ukit na bato, unti-unting lumitaw ang usok na kulay itim. Bumuka ito, parang may lumalabas. Ang amoy ng nasusunog na kahoy ay bumalik at narinig ko ang tawa na nagmula sa mismong lupa. Si Father Ramon ay patuloy sa pagdarasal. Pero ang lupa ay umuuga at mula sa ilalim ay lumitaw ang anino ang parehong nilalang na pinalayas namin. Ngayon, mas malaki, mas madilim, at ang mga mata ay nagliliyab na pula. Hindi niyo ako mapapalayas dahil dito ako ipinanganak. Habang umiikot ang hangin sa paligid namin, napasigaw ako at hinila ang pari palayo. Pero tumanggi siya. Umalis ka na, Divine. Ako ang tatapos nito. Nakita kong itinaas niya ang krus at ibinuhos ang banal na langis sa lupa. Habang binibigkas niya ang dasal, sumigaw ang nilalang sa sobrang lakas at ang buong bahay ay umuga na parang may lindol. Ang mga bintana ay pumutok at ang apoy mula sa altar ay biglang sumiklab. Tumakbo ako papasok para kunin ang mga bata. Niyakap ko silang mahigpit habang nagkakagulo ang paligid. Mula sa labas, naririnig ko si Father Ramon. Patuloy pa rin sa pagdarasal kahit halos hindi na marinig sa ingay ng hangin at apoy. Hanggang sa isang nakakabinging sigaw ang umalingaw-ngaw. At pagkatapos ay katahimikan. Bigla na lang tumigil ang lahat. Ang hangin, ang pagyanig, ang apoy nawala. Paglabas namin, nakita naming nakaluhod si Father Ramon. Hawak pa rin ang krus, ngunit hindi na gumagalaw. Sa harap niya abo na lamang ang natira sa kung anumang nilalang na iyon. Lumuhod ako at umiyak. Alam kong binayaran niya ng buhay ang paglaya namin. Pagkaraan ng ilang araw, iniwan na namin ang bahay. Hindi na kami lumingon. Kahit alam kong hanggang ngayon, may mga matang nakamasid sa amin mula sa dilim. At minsan, kapag tahimik ang gabi at sumisipol ang hangin, parang naririnig ko pa rin ang boses ni Father Ramon. Magdasal ka, Divine. Dahil ang kasamaan hindi kailanman tuluyang nawawala. Itinayo na lang daw ng bagong may-ari ang bahay muli, ayon sa mga kapitbahay. Pero sabi nila, tuwing 12:00 ng gabi, may nag-aapoy daw na liwanag sa ilalim ng puno ng niyog at isang boses na humihingi ng tulong. Hanggang ngayon, tuwing naririnig ko yon sa panaginip, alam kong hindi lang bahay ang iniwan namin sa Leyte. Iniwan namin doon ang isang piraso ng impyerno. May mga bahay na kahit gaano pa kaganda, mas mabuting iwanan na lamang sa mga anino ng nakaraan. Dahil minsan, hindi lang alaala ang nananatili roon kundi mga nilalang na matagal nang naghihintay ng bagong kaluluwa. Ang kwentong ito ay paalala sa ating lahat. Huwag basta lilipat nang hindi nalalaman ang kasaysayan ng lugar. Dahil ang iba, hindi mo na kailangang makita para maramdaman. Sapat na ang dilim at ang malamig na hangin para malaman mong hindi ka nag-iisa. Muli, kung gusto mo ng mga kwentong katatakutan, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kwentong katatakutan na aking ibabahagi. Sana ay makatulog ka pa ngayong gabi, kung kaya mo pa.